Sa mundo po natin ay may tunggalian, kasamaan at kabutihan, kadiliman at kaliwanagan. Hinahanap po ba natin ang kapayapaan at katotohanan? Inyo pong subaybayan ang lakad sa liwanag. Sa kanyang kapangyarihan ako'y namangha. Sa Diyos na naglalang, ang papuri at damay. Sa Kanya inaalay, sapagkat Siya ang may akda. Sino bang lumikha? Ikaw ay ginawa sa sadyang kamangha-mangha. At sa wakas na may tayo ay nandiyan. Naging anak na tao upang siya'y paglingkuran. Ako'y namangha sa Kanyang kapangyarihan, ako'y namangha. Sa Diyos na naglalang, ang papuri at damay. Sa Kanya inaalay, sapagkat Siya ang may akda. Mayroong isang araw na sadyang kakaiba, dahil ang Diyos nagiling sa Kanyang mga ginawa. Ang araw ng Sabado'y Kanyang pinagpala, langit lakas ang magtipon, ang lahat ay sumamba. Ako'y namangha sa Kanyang kapangyarihan, ako'y namangha. Sa Diyos na naglalang, ang papuri at dangal. Sa Kanya inaalay, sapagkat Siya ang may akda. Ako'y namangha sa Kanyang kapangyarihan, ako'y namangha. Sa Diyos na naglalang, ang papuri at dangal. Sa Kanya inaalay, sapagkat Siya ang may akda. Ang papuri at dangal. Sa Kanya inaalay, sapagkat Siya ang may akda. Sapagkat Siya ang may akda. Isang mapagpala at magandang araw sa ating po lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Muli at narito naman po ang ating programa, Ang Lakad sa Liwanag. Bago po tayo magsimula, tayo pong ay manalangin. Ama namin Diyos na nasa langit, sa gabing ito kami po'y mag-aaral muli ng mga katotohanan at ng inyong pong salita. Ang aming pong dalangin, nawa kayo po ay sumama sa bawat isa sa amin. At ang katotohanan na aming po mapag-aralan ay naway manatili sa puso't isipan ng bawat isa na makapanood, makapakinig po nito. Ito po yung aming dalangin,
Ang ipangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang pag-aaralan po natin ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, sa gabing ito o sa araw na ito, ay ang tungkol po sa world history o ang kasaysayan ng sanlibutan. Ano ba ang kaugnayan ng kasaysayan ng ating sanlibutan mula sa pasimula hanggang sa huling panahon o sa katapusan na kasaysayan ng ating pong sanlibutan? Atin po itong malalaman sa ating pong pag-aaral. At ano ang o nasaan na ba nakalalagayan ng ating sanlibutan ngayon? It all starts when God says to His Son, "Let us make man in our image." And Satan was jealous of Jesus. Nagpasimula po ang lahat ng kasaysayan, ang kasaysayan ng ating sanlibutan noong sinabi ng Diyos sa kanyang anak, "Dalangin natin ang tao ayon sa ating wangis." Ito po yung pasimula na nilalang ng Diyos o ang plano ng paglalang. At ito rin ang pasimula na si Lucifer, na isang anghel noon, ay nag-umpisa sa kanyang damdamin ang pagsiselos o ang paninibugho o ang pagkakaroon ng masamang layunin sa kanyang puso. At nang malalang na nga po ng Diyos ang lahat ng anim na araw at nagpahinga ng ikapitong araw. Pero dahil sa panimula ng mga kasamaang plano nitong si Lucifer, ay nagkaroon na ng tunggalian o nagkaroon na siya ng isipan na laging tuksohin o sirain ang plano ng Diyos. At doon nga po sa pagpapatuloy ng kasaysayan ng sanlibutan, base sa banal na kasulatan, ay nang malalang na ng Diyos kasama ang tao, nang nalalang na ng Diyos ang ating unang mga magulang, si Adan at si Eva, ang sabi po dito, no longer free to stir up rebellion in heaven. Satan's enmity against God found a new field in plotting the ruin of the human race. At dahil nga sa ganong pag-iisip na ni Lucifer, ay ninanais niya na lagi na sirain ang plano ng Diyos at sa kanyang mga masasamang layunin. At sabi po dito, ay nakakita na nga ito nung nilikha o nalalang na ng Diyos itong sanlibutan po natin, ay nakakita na siya ng kanyang lugar na kung saan ang tao na nilalang ng Diyos especially ay kanya po itong tutuksohin. At yun nga po yung nangyari, na ang kabilin-bilinan ng Diyos kay Adan at kay Eva ay huwag kakainin ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ngunit dahil doon kay Lucifer na naganyo ng ahas noon, ay tinukso niya si Adan at si Eva at nangyari na sila po ay natukso. And our first parents fall. And the big change happened because they ate the fruit of knowledge of good. The fruit of the knowledge of good and evil. And the great controversy start. At doon nagpasimula ang tunggalian ng mabuti at ng masama. Ang tanong po ay, is there hope of our world since then? Meron bang pag-asa mula pa noon ang ating pong kasaysayan o ang ating pong sanlibutan? It is indeed, meron po talagang pag-asa na ibinibigay pa rin ang Diyos. Sa kabila ng paglabag o pagbagsak ng tao, ay nais niya pa rin ibangon at bigyan ng pag-asa. Kaya nga doon sa pagpapatuloy ng kasaysayan ng sanlibutan, sa Genesis 3:15 ay sinabi ng Panginoon na He will put enmity between po doon sa kasamaan at doon sa kabutihan. O doon sa iglesia at doon sa kampo ni Satanas. At sabi po dito, at yun po yung plan of redemption. And the history continue. At nagpatuloy po ang kasaysayan ng sanlibutan hanggang sa naging anak na po nila si Cain at si Abel. Ngunit doon sa panahong iyon ay nagkaroon pa rin ng, dahil nga nandun na, nakapasok na po itong si Satanas, ay
pinatay naman ni Cain itong si Abel. Ngunit nagpatuloy ang kasaysayan ng sanlibutan na anak naman itong si Seth at naging anak naman po ni Seth si Enoch. And the prophecy about the coming flood told by God to Enoch na anak po ni Seth. Ang sabi po, through holy angels, God revealed to Enoch his purpose to destroy the world by flood. And he also opened more fully to him the plan of redemption. Yung pong kanina sa Genesis 3:15. Sinabi rin pala ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga banal na anghel na kinausap si Enoch, sabi dito, yung kung paanong may plano ang Diyos na gunawin ang sanlibutan noon sa pamamagitan ng baha at yung plano ng pagtubos ay sinabi rin sa kanya. By the spirit of prophecy, he carried him down through the generations that should live after the flood. At kahit na yung buhay pa, yung magiging buhay pagkatapos ng baha. And showed him the great events connected with the second coming of Christ and in the end of the world. Pinakita rin kay Enoch ang pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, kung ano-ano ba yung mga mangyayari at doon po sa katapusan ng ating pong sanlibutan. So mula pa po pala doon sa pasimula, mula sa kay Enoch ay naipakita na ang mga pangyayari o ang mga mangyayari sa hinaharap, lalo tigit sa katapusan ng sanlibutan at sa pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesukristo. He also saw the corrupt state of the world when Christ should appear the second time. Ipinakita rin po kay Enoch kung gaano ka lala ang kalalagayan ng sanlibutan, the corrupt state of the world, sabi po dito, na kapag malapit nang babalik sa pangalawa ang ating pong Panginoong Hesus. Ang sabi dito, ito po yung katangian daw ng mga tao, that there would be a boastful, presumptuous, self-willed generation. At ito po ang isa pa, nasa huling panahon daw na ito, ang katangian daw ng mga tao, lalo tigit ng bayan ng Diyos ay, sabi dito, denying the only God and the Lord Jesus Christ. Itinatanggi ang nag-iisang tunay na Diyos at ang kanyang nag-iisang anak, the only begotten Son, our Lord Jesus Christ, trampling upon the law and despising the atonement. He saw the righteous crowned with glory and honor, and the wicked banished from the presence of the Lord and destroyed by fire. Sa mga binanggit po na ito, dito po sa sulat na ito, sa quotation na ito, sinasabi na noon pa man ay pinakita na kay Enoch ang kalalagayan ng sanlibutan kapag ang panahon ay malapit na sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang mga binanggit kanina, yung pagiging ang mga tao daw ay boastful, presumptuous, self-willed generation, nangyayari na po yan sa panahon po natin ngayon. Lalo tigit itong denying the only God and the Lord Jesus Christ ay nangyayari na rin. Kapagkat hindi na nakikilala kung sino ba yung nag-iisang tunay na Diyos sa panahon po natin ngayon at kung sino ba yung nag-iisang o the only begotten Son na walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Ang malungkot po sa panahon natin ngayon ay itinuturo pa na si Jesus Christ daw ay metaphorical Son of God at siya daw ay adopted Son of God. Yun pong nakakalungkot na pangyayari. Kaya ang hula sa panahon ni Enoch na sinabi sa kanya at ipinakita sa kanya sa pamamagitan ng Spirit of Prophecy ay nangyayari na po sa panahon po natin ngayon. Kaya napakalapit na po ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at ang katapusan ng kasaysayan ng ating pong sanlibutan sa panahon ngayon. We saw the righteous crowned with glory and honor, and the wicked banished from the presence of the Lord and destroyed by fire. So talagang meron pong katapusan ang kasaysayan ng sanlibutan po natin ngayon. Ngunit ganun pa man, pinakita ito kay Enoch, nagpatuloy pa rin ang kasaysayan ng ating sanlibutan sa panahon ng mga patriarka at mga propeta ng ating mga patriarka. Pagkatapos ni Noah, pagkatapos ng baha, nandiyan ang mga patriarka si Abraham, nandiyan si Isaac, nandiyan si Jacob. At sa panahon ni Jacob, nagkaroon po siya ng 12 anak. At isa nga po sa anak ni Jacob doon ay si Joseph. And the time of Joseph, when the time of Israelites entered to Egypt and become slaves after Joseph's death. At sa pamamagitan nga na ni Joseph ay nailigtas nga doon sa taggutom na mangyayari sana ang bayang Israel noon. Nung si Joseph ang namuno doon sa lupain ng Ehipto. Ngunit nang mamatay na si Jose o si Joseph at namatay na rin yung paraon
noon ay naging malupit na sa mga Israelita ang paraon. At sabi po dito, at pagkatapos nga noon, dahil sa matagal na naging alipin o inaalipin ang bayang ng Diyos o ang bayang Israel sa Ehipto, ay pumasok naman ito sa panahon na gumamit na naman ng tao ang ating Panginoong Diyos sa pagkakatauhan po ni Moses, na kung paanong nailigtas sa taggutom ang mga Israelita o ang bayan ni Jacob noon sa pamamagitan ng kanyang anak na si Joseph. Ngayon naman sa panahon na naging alipin na ang Israelita doon sa Ehipto, gumamit naman muli ang Diyos ng magliligtas sa bayan ng Diyos o sa bayang Israel noon, at ito naman ay si Moses. Soon taskmasters were set over them, and their slavery became complete. And the Egyptians made the children of Israel to serve with rigor, and they made their lives bitter with hard bondage, in mortar and in brick, and all manner of service in the field. All their service wherein they made them serve was with rigor. But the more they afflicted them, the more they multiplied and grew. At yun na nga po, ang sabi dito ay, ginawa na nga ng mga Egyptian o ng mga namumuno doon sa Ehipto na alipin ang mga tao o ang mga Israelita, at pinahirapan nila ng mga mahihirap na trabaho. Ngunit habang sila'y pinapahirapan at mas dinadagdagan ang hirap ng kanilang trabaho at sila'y napapagod, the more they afflicted them, sabi po dito, the more naman na mas dumadami ang mga Israelita o ang bayan ng Diyos o mga tao ng Diyos ng panahong iyon. Kaya sabi po dito, orders were issued to the women whose employment gave them opportunity for executing the command. Ano yung utos ng nagparaon noon? Sabi po dito, to destroy Hebrew male children at their births. Satan was mover in this matter. So, nung dumating sa panahon na yung mga batang lalaki noon ng mga anak ng mga Israelita ay ipinapatay ng paraon dahil merong nakapagsabi at ang propesya noon ay merong Hebrew na magliligtas. Merong magliligtas doon sa kanila. Nasabi po dito, kaya pinapatay yung mga bata. He knew that a deliverer was to be raised up among the Israelites. So sa pag-iimpluwensya ni Satanas sa isipan ng mga namumuno sa Ehipto noon, ay dahil alam din ni Satanas na darating ang isang Moses na magliligtas sa Israelita, ay inimpluwensya niya ang isip ng mga leader upang ipapatay lahat ng mga bata na Hebrew. And by leading the king to destroy their children, he hoped to defeat the divine purpose. So, yun po yung layunin ng Satanas, na wasakin ang plano muli ng Diyos, na sa pamamagitan ng isang tao, na yun nga ay si Moses, ay mawasak niya ang plano ng pagliligtas muli sa bayan ng Diyos o sa bayang Israel ng panahong iyon. After the patriarchs, next is the prophets. After that is judges and kings of Israel. Example of the prophets, yung mga halimbawa po nung pagkatapos ng mga patriarka ay mga hukom, tapos nagkaroon ng hari, nagkaroon ng mga propeta. Ang halimbawa po ng mga propeta ay si Propeta Jeremias, Isaias, Joel, at most especially si propeta na si Daniel. One of the great prophecy on the world history is on the time of Daniel, sa Daniel 2, o yung metallic images na doon ay pinakita sa panaginip ni Haring Nabucodonosor, from head to feet unto the last ages of the world history. Mula po doon sa metallic images na nakikita niyo po, ay andun po yung head of gold, na yun po tumutukoy doon sa Babylon. Kahit sa history, yan po ay talagang nandyan na sa kasaysayan ng ating sanlibutan. Yung pong chest of silver, ay nandun po yung nanguna noon yung Medo-Persia. Yun namang sides of bronze, yun naman ang nanguna po doon ay yung Gracia. At yung legs of iron, ang nanguna po ng panahong iyon ay ang Roma. Doon nga sa feet of iron and clay, o yung 10 divided kingdoms, divided nations, ay nandun nga po tayo sa panahon na iyon. Kaya nga mula doon sa ginto hanggang sa naging
pilak, naging tanso, naging bakal, tapos naghalong bakal at putik. So, makita natin na pababa po ang kalidad. Mula doon sa ginto, naging pinaghalong putik. At nandun tayo sa panahon sa divided nations. At doon sa panaginip ni Haring Nabucodonosor ay may tumama na bato at winasak nito ang larawang ginto, the metallic image na ito ay nawasak. At yun nga ay tumutukoy sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus na kung paanong ang kasaysayan ng ating pong sanlibutan ay nandun na sa paa. Nandun na sa paa ngayon. At nandun na po yung panahon natin ngayon. Kaya nagpapatunay na malapit na yung bato ay tatama doon upang mawasak. Ang katapusan ng sanlibutan ay malapit na. Ang kasaysayan o ang katapusan ng kasaysayan po ng ating sanlibutan. But there's also a prophecy of Prophet Isaiah. May propesya din po si Isaias noon. Sa Isaiah 7:14, sinabi po doon yung na merong ipanganganak na bata. Na ang tinutukoy po doon ay ating Panginoong Hesus na nagkatuparan doon. Hinulaan sa lumang tipan ni Isaias, ni Propeta Isaias, nagkaroon ng katuparan doon sa bagong tipan sa aklat po ni Matthew, chapter 1, verse 21. Na yun yung pinanganak ang ating pong Panginoong Jesucristo. Because of the great love of God, the plan of redemption. Ito na yung plan of redemption na katuparan. Kaya nga, napulfilled po yung John 3:16. Nang sabi doon ay sapagkat gayon nalaman ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay ng sanlibutan. Gayon na lamang po ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin, sa akin at sa inyo, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang plano ng pagtubos ay kahit na ang buhay ng kanyang bugtong na anak ay kanya pong ibinigay sa bawat isa po sa atin. At nagpasimula nga ang ministeryo ng ating Panginoong Hesus hanggang sa nagkaroon siya ng mga disipulo at nangyari na po yung plano ng pagtubos na siya po ay napako doon sa cross ng Kalbaryo at sa buong pag-aakala ni Satanas siya ay nanagumpay pero hindi niya alam na nagtagumpay po ang plano ng pagtubos. Nung siya ay napako sa cross ang ating Panginoong Hesus, iyon ay ang pagliligtas. Iyon ang kaligtasan ng sanlibutan. Kung bakit ako at kayo ngayon ay buhay, mayroong pagkakataon na magkaroon ng buhay na walang hanggan. At pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling nabuhay nung siya ay napako po sa krus ang ating Panginoong Hesus. Pero before Jesus back to heaven, He said to His disciple His promises, o His promise. Sa aklat po ng Juan chapter 14 verse 1-3, ang sabi doon ng ating Panginoong Hesus ay, huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Manampalataya kayo sa Diyos, manampalataya naman kayo sa akin. Yan ang sabi ng ating Panginoon Hesus. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung magkagayon ay paghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung kayo maipaghanda ko na ng dakong kalalagyan, sabi po ng Panginoong Hesus, ito ang pangako, ay muling paririto ako upang tanggapin ko kayo sa aking sarili, upang kung saan man ako naroroon, kayo rin naman ay dumuon. So yun po ang pangako ng ating Panginoong Hesus. Tayo ay pinaghanda o pinaghahanda ng ating Panginoong Hesus ng ating kalalagyan. Lalo tigit ang maganda at ang napakagandang pangako po ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, I will come again. Muling paririto ako. Muli pong babalik ang ating Panginoong Hesus. Yan po ang isa sa panghawakan po natin na pangako ng ating pong Panginoong Hesus. Sa kasaysayan ng sanlibutan ito na nalalapit na ang pagtatapos, ang ating pong pag-asa ay ang pagbabalik sa pangalawa ng ating pong Panginoong Jesucristo. The world history in the fulfillment of prophecy continue to the time of disciples of Jesus and also to the time of His apostles. So nagpatuloy nga po ang kasaysayan ng ating sanlibutan sa panahon ng mga apostol, sa panahon ng mga disipulo, apostol ng ating Panginoong Hesus. In the time of Jesus, in the time of the Romans kingdom ruled the world. Ang panahon po ng ating Panginoong Hesus, ang mga Romano o ang gobyerno ng Roma o ang mga kaharian ng Roma, at sila po ang may hawak noon o na mamalakad ng ang gobyerno. And Satan continue his apostasy and delusion. Dahil nga nagsimula ang tunggalian na lagi pong nandun ang kaaway upang laging sirain ang plano ng Diyos na pagtubos sa tao. Kaya nga, isa sa
kasaysayan ng ating pong sanlibutan, yung tinatawag na Dark of Ages, yung tinatawag na an era of spiritual darkness or apostasy. Yung katuparan doon po sa propesiya doon sa aklat ni Daniel, yung 1,260 araw o 1,260 years or days, prophecy na nagkaroon ng katuparan noong panahon ng Dark Ages ng mga Kristiyano na nananampalataya sa ating Panginoong Hesus ay pinagpapatay, pinahirapan at ginawang kasiyahan, pinakain sa mga leon, tinunog ang mga tao ng panahong iyon. Yan po ay nasa kasaysayan ng ating pong sanlibutan. Pero dahil laging gumagamit po ang Diyos ng tao, kaya kagaya nga po ng sabi doon sa aklat ng Hebrew chapter 1 verse 1, na sapagkat ang Diyos din naman ay nakikipag-usap sa mga tao o sa kanyang tao sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan po ng mga propeta. Kaya sa bawat panahon na nangangailangan ang bayan ng Diyos, ay lagi siyang pong may ginagamit ng mga tao. Kaya nga sa panahon ng spiritual darkness, laging meron pong bumabangon o naninindigan ng mga tao sa katotohanan, lalo tigit ng panahon nito ng apostasy. After ng 1,260 days o years prophecy, kahit na yun ay dark, talagang grabe, marami pong napatay noon ng mga Kristiyano. Pero merong mga reformador na tumayo pa rin sa mga katotohanan. Kagaya po ni Wycliffe, ni Huss, ni Jerome, ni Luther, ni Tyndale, at marami pa pong iba. At ngayon din sa huling araw po natin ngayon na tayo po ay nasa huling araw na, ay ginamit naman po ang si Ellen White at ang mga pioneers ng Seventh-day Adventist. Kaya lahat ay nakasulat na. Ang tanging lamang pong ganap natin ay saliksikin ang mga propesiya na may kinalaman lalo tigit sa paghahanda sa nalalapit na katapusan ng kasaysayan ng ating pong sanlibutan. Sabi po dito, the great controversy between Christ and Satan that has been carried forward for nearly 6,000 years is soon to close, and the wicked one redoubles his efforts to defeat the work of Christ in man's behalf, and to fasten souls in his snares. Kaya yung dakilang tunggalian sa pamamagitan ni Satanas at ng ating Panginoong Hesukristo na ito ay nagpatuloy hanggang sa matatapos na sa loob ng 6,000 taon na kasaysayan ng ating sanlibutan, ay sabi dito is soon to close. Napakalapit na ito po ay matapos na. Kaya nga yung pinto ng awa, yung probation na ipinagkakaloob po sa atin ng ating Panginoong Diyos, ay meron po itong katapusan. Yung pagsasara ng pinto ng awa ay malapit na. Kaya ang Panginoon ay napakabuti sapagkat meron pa po tayong panahon ngayon upang tayo po ay magbago at magsisi sa ating mga kasalanan upang sa gayon tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Are we on the last day of earth history? Tayo ba'y talagang nasa huling araw na ng kasaysayan ng ating pong sanlibutan? This know also that in the last days perilous times shall come. Tayo po dito na maalaman ninyo ito na sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Sabi po dito sa aklat na ito. Mapanganib na po ba ang panahon natin ngayon, mga kapatid at mga kaibigan? Opo, totoo. Siguro sa nangyayari at nakikita natin ngayon, puro krimen ang mga balita, puro digmaan, mga iba't iba. At sabi po dito sa pagpapatuloy, sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanyang sarili, mapagtungayaw, mapag-imbabaw, mga walang galang sa magulang, hindi mapagpasalamat, walang kabanalan. At sabi po dito ay without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. Mapagmahal sa sanlibutan. Mas ginugusto po ang gawain na sa sanlibutan kaysa sa pagmamahal sa Diyos. Totoo po na nangyayari ang mga ito sa panahon natin ngayon. Kaya nga katunayan na we are on the last days of earth history. Tayo po ay nasa huling kasaysayan na ng ating pong sanlibutan. At sabi pa po dito, the present
is a time of overwhelming interest to all living. Rulers and statesmen, men who occupy positions of trust and authority, thinking men and women of all classes, have their attention fixed upon the events taking place about us. They are watching the relations that exist among the nations. They observe the intensity that is taking possession of every earthly element, and they recognize that something great and decisive is about to take place, that the world is on the verge of a stupendous crisis. Ang sabi po dito ay, ang pangkasalukuyang kalalagayan ng kasaysayan o ng ating pong sanlibutan ngayon ay kagilagilalas. Sapagkat sa mga nangyayari, kahit na yung mga namumuno po ng bawat bansa, yung mga bawat presidente ng bawat bansa, mga hari, sabi po dito ay, napapaisip sila sa mga nangyayari at lubhang kakaiba at patindi ng patindi ang mga nangyayari. Palakas na palagas ang mga bagyo, palakas na palakas ang mga lindol, at parami ng parami ang mga ganitong mga kalamidad na nangyayari po sa ating sanlibutan. Di po ba totoo naman at nakikita nga natin ngayon, palala ng palala ang mga digmaan. Kagaya ng mangyayari sa mga digmaan ngayon sa Russia at sa Ukraine, mas lumalala. Nagdigmaan dyan sa Israel, sa Hamas, at sa kasalukuyan ng Israel at ang Iran, hanggang sa nagkaroon na ng battlefield sa Red Sea. At nakikita natin na palala ng palala. At ang sabi dito, they are watching the relation that exists among the nations. Especially sa war ngayon, ay nakikita ito ng buong sanlibutan, ang digmaan na nangyayari ngayon. They observe the intensity that is taking possession, na nare-recognize nila na merong something na mangyayari. Kaya nga sabi po ng mga scientists, meron po silang ginawa na doomsday clock, na noon ay merong 2 minutes to midnight, tapos hanggang sa naging 1 minute, hanggang sa naging, sa panahon po ng last year, 2023, yung doomsday clock ng mga scientists, ay sabi doon, sa panahon po natin ngayon, ay meron na lang tayo, it's only 90 seconds to midnight. Pag sinabi pong midnight, ito po yung darkest hour o yung sobrang panganib na ng kalalagayan ng ating pong sanlibutan. Sabi po, 90 seconds to midnight. Yung pagkawasak o katapusan ng sanlibutan ay meron na lamang daw pong 90 seconds. Ibig sabihin ay napakakunting panahon na lamang talaga, kahit na ang mga thinking men and women, yung pong mga dalubhasang mga tao, ay nare-recognize nila na merong mangyayaring kakaiba at sobrang panganib o kakaiba na hindi pa nangyari mula nung panahong iyon. Yun po yung tinatawag nga ng sanlibutan o ng mga dalubhasa na doomsday. Kaya nga gumawa po sila ng doomsday clock. Kaya nga mga kapatid at kaibigan ko, ang kasaysayan po ng ating sanlibutan mula noon hanggang ngayon ay hindi po ito papabuti. Kundi ang kasaysayan ng sanlibutan, itinuturo tayo mula sa magandang panimula. Ngunit dahil sa kasalanan ay pumasok, ito po sa panahon natin ngayon ay palala po ng palala. At ngunit ang magandang balita, mga kapatid at mga kaibigan, ang Panginoong Diyos ay hindi po nagpapabaya, sapagkat lagi po siyang may ginagamit na mga tao sa huling araw upang may mga tao na manumbalik sa Diyos at na ipanumbalik ang plano ng Panginoong Diyos na ang taong manindigan sa mga katotohanan, sa mga prinsipyo, upang sa gayon ay magkaroon ng kaligtasan at lalo tigit ay makatira doon sa inihanda ng ating pong Panginoong Hesus na kaharian doon po sa langit. Kaya, bagaman ganun na ang kasaysayan po ng ating sanlibutan ngayon, ay mayroon pong pag-asa. Lalo tigit ang pangako ng ating Panginoong Hesus sa pagbabalik niya sa ikalawa, na tayo ay gusto niya pong tubusin ang mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesus sa kanyang pangalawang pagbabalik, ay kanya pong ililigtas. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, tayo po hanggang sa may panahon pa, ang Panginoong Hesus po ay kumakatok sa ating puso at sinasabi niya po sa atin na narito
Sabi pa doon sa talata, narito, ako'y nakatayo sa pintuan at kumakatok. Ang sino mang magpapasok sa akin, ako'y sasalo na kasama niya at siya ay magiging kasama ko rin. Ibig sabihin po ay may panahon pa po. Kumakatok po ang ating Panginoong Hesus sa bawat puso ng bawat isa po sa atin. Handa po ba tayo na siya po ay papasukin? Nawa po ang bawat isa po sa atin ay nakapulot ng aral dito po sa ating pong pinag-aralan sa kasaysayan ng ating pong sanlibutan. Ngayong nalalaman po natin na malapit na ngang magtapos ang ating sanlibutan at malapit na ngang dumating ang ating pong Panginoong Jesucristo, nawa po tayo po ay masumpungan sa pananampalataya, sa tamang pananampalataya, sa tamang daan, sa makipot na daan, at tanggapin po natin ang daan at ang katotohanan na walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Si Jesus, ang ating Panginoong Hesus lamang po at wala nang iba. Ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Nawa, tayo po'y muling pagpalain mga kapatid at mga kaibigan, at to God be the glory. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na nasa langit, ang papuri pa sa salamat po namin ay gayon na lamang sapagkat muli kami po'y nakapag-aral ng mga katotohanan na lutigit ang kasaysayan ng sanlibutan. Ngayong nalalaman namin na malapit na po ang katapusan ng sanlibutan at ang pagbabalik ng iyong anak namin pong Panginoong Hesus ay kalawa. Nawa, ang puso't isipan ng bawat isa ay may handa at maging karapat-dapat nawa kami. At pagpalain niyo po ng patuloy ang mga nakapakinig at nakapanood. Patawad Ama kung kami may nasumpungan nagkulang at nagkasala. Amin lahat na ito ay dalangin sa tanging pangalan ng aming pong Panginoong Jesucristo. Amen.